Yun. So, dito natin sasagutin ngayon yung ating subscriber sa Facebook. At tinatanong niya kasi kung pwede daw ba na naka-off grid at kayang gumana yung micro inverter, no? Pero instead na micro inverter ang gagamitin ay isang hybrid inverter at walang battery na ilalagay. So magfa-function ito as on-grid, ayan, or GTI or grid-tied inverter. So hybrid yun ha. So ngayon, maganda naman, ayan nagpa-function, pero ipapakita ko muna sa inyo yung ginamit natin para sa AC coupling. Okay, bago tayo lumipat, check muna natin ilan ang na-harvest. 1.1, ayan. So tingnan natin yung inverter natin na ginamit na hybrid. Ayun, hybrid, pero ito ay isang Lux Power. So ito yung specs niya, no? Ang minimum voltage requirement niya para sa PV ay nasa 120 volts, no? Ito yan, no? So single phase yan. At i-check natin kung kanina nasa 1.1 Uy, medyo mataas na. Tumataas. So ayan na. So 1.1 pa rin, almost 1.2. So yung VA na yun, ibig sabihin volts ampere or kilowatts. 1.2. Yan na yung harvest niya. 1.2. So pwede ha, kasi eto walang battery tayo nilagay dito. Ayan So bakante yan. At naka on grid function lang itong inverter na hybrid. Ayan 5 kilowatts. Ayan. So tingnan natin ngayon yung setting na ginawa natin doon sa mismong main inverter. At yung main inverter na to, ang ginamit natin ay isang 18 kilowatts na inverter sa AC coupling. Ayan. So pakita ko ha, kasi isang linya lang naman ginamit natin na DC. Ito wala tayong rito So ito lang, isang string lang isang string. Tapos yung grid natin ito. Ayan. So nakakonect yan doon. At wala rin itong dito sa UPS, wala din. So titingnan natin ang settings. Uy, masyadong malapit na mapuno. Ayan, 55.6. Hindi kasi ako gumamit ngayon ng communication cable, kaya naka-USB lang tayo. At 750 ampere hours yung battery natin dyan. So ngayon tingnan natin sa gen port, kasi yan yung setting natin. So mamaya mag-o-off ito, yung charging ha. Ito ang mag-o-off dyan. Etong grid tied function natin na AC coupling, ayan, mag-o-off yan pag umabot na tayo ng 56 volts. Ayan, kasi yan yung indicator niya. So yun lang naman ang set niya, kasi initially naka-default yan dito sa generator input. Pagka isa-set na natin, gagamitin natin yung MI or microinverter. Dito na natin ipipress yan. So kailangan yung hertz ay naka 60 hertz, no? So, check natin dito. And ayun, napapuno na yung battery. Ayan, tingnan natin kung gagana pa. So ayan, nagre-reconnect na uli, kasi halos napuno na yung charge ng battery, umabot na sa 56, no? Kaya ngayon, ayan, sinet natin. Nagpa-under tayo ng mga appliances, at saka nagbawas tayo ng solar panel strings doon sa regular na string connection. So hintayin natin, kasi naka 600 seconds to hintayin natin na mag-reconnect. Okay, after 10 minutes pa yon bago natin makakuha ulit o makita. Pero sa ngayon makikita natin naka frequency, ayun, 60 Hz yung frequency, tapos 227 volts na. So naghihintay lang ito, kailangan lang mag normalize yun.
medyo bumaba na kasi pinataas ko yung load ko ngayon. 3 aircon pinandar ko para humugot siya dito sa battery kasi nasa almost 56 na to na kanina, no? Pero yung cut off kasi natin, ayan, nasa 56. So nung umabot ng 56, ayun, nag-stop yung charging galing dito sa micro inverter. So ayun ang downside kasi nun, kung halimbawa mapuno na yung charge nung battery, ay mag-i-stop na ito. Pero kung naka-net metering naman yan, may setting tayo dito ng una, kagaya niyan, kung solar cell, zero export to load, ayan, i-click lang natin yung solar cell. Ayan, o. So, bumalik na ngayon. Ayan, o. Nung nakita kasi niya na bumaba na yung charge, so, yun yung time na nag-activate na naman. Kasi nag-54. So, dun sa 54 kanina, eto, ayan, nag-on uli, no? Nag-charge uli yung dito sa battery. Ayan. So, kung maaabot niya yung nasa 56 volts or malapit doon, mag-shutdown uli at ang mangyayari, ito, yung frequency magsisiro, tapos ito, babagsak din yung voltahe. Kasi yun yung kailangan niyang masense dyan. So, subukan natin uli ngayon at dito kasi binaba ko yung dalawang breakers kasi matataas ito. So, mabilis lang niyang abutin yung 56 volts dyan ngayon. Although nagpa-under na tayo ng appliances, no? Pero 1.2 pa lang. Kanina nasa 3 kilowatts yan. Para mabawasan ko lang yung charge dun sa battery. So, subukan natin at observe natin dito, no, yung dito sa AC coupling natin na ito mag-zero o kaya bababa at ito ganun din. So, itataas ko muna yung breakers ng solar panel para mabilis na mag-charge, no. Okay. String 2. Ayan. Tsaka string 3. 1 and 3 pala yun. 1. Tsaka ito. Ayan, medyo mataas nga. Ayun, nasa 6 kilowatts agad. So, ayun, umabot na agad. 57. So, tingnan nyo, bumagsak na. Ayan, so, pagka naabot na niya, na-reach na niya yung voltage dito. Ayan, nagka-cut off na. Ayan, so, 57, medyo sumobra pa nga pero yun nga, yung sabi kong downside, hindi na natin nagagamit yung na i-charge galing sa microinverter kasi nga nag-i-stop na siya once na ma-sense niya na full charge na yung battery. Kaya ang gagawin ko ngayon, mag-a-unli aircon na naman ako. So, pandarin ko yung 3 air condition units pa. Kasi sayang medyo maaga-aga pa naman, no. Kasi si inverter, no, yung hybrid inverter na yon, pagka nawala ng supply, hahanapin niya yung grid. So mag-e-error doon na no grid. Okay? Kasi nga ang grid tied, kaya siya sinabing grid tied, dapat simultaneous ang function niya or operation, ano, yung magkasabay dapat ng solar panel, no, at saka yung sa grid supply. So tingnan natin yung mismong inverter. Ayan, naka-warning siya, no, naka-warning ito. So wala siyang frequency. Ito, disregard natin yung SOC. Ayan, no grid power, walang flow ng grid kasi nag-stop na yung charging natin doon. So wala talagang maibigay galing doon sa mismong gen port ng hybrid natin. So meron lang tayong makikita dito yung DC na galing sa solar panel, pero voltage yun, BDC tawag doon. Ito 143. Pero yung AC volts hindi natin makikita until na bumaba uli ng 54 volts yung ating hybrid inverter. So, ganun lang mag-function yung ating grid-tied AC coupling. So, ayan, mataas kasi. 56.5.
Ayan. So talagang in-stop na niya charging. Ayan. So yun lang mga ka-solar, no? At magpapandar na ako ng mga aircon para tumaas ito. Tapos mag-harvest uli yan. So kung sakaling hindi na kayang i-supply ng ng ating panel papunta sa battery, tapos yung dito sa bahay, tutulong ito kasi mabubuhay uli yun kaya lang naka 600 seconds kasi yun, i-set ko na lang sa mas mabilis. So yun mga solar, maraming salamat sa panonood at usap ulit tayo sa sunod na video. Muli ang inyong solar, si Solarens.